Henesis Kapitulo 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sara, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sara ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak, na ipinanganak sa kanya, na siyang ipinanganak ni Sara. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw, gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanyang ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sara, "Pinatawa ako ng Diyos, sino mang makarinig ay makikitawa." At sinabi niya, "Sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng anak? Sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan." At lumaki ang sanggol, at inihiwalay sa suso. At nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sara ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na ito'y nagkaanak kay Abraham, na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak, sa makatwid bagay ni Isaac." At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham, dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin, dahil sa iyong alipin, sa lahat na sabihin sa iyo ni Sara, ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo." At nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham, at kumuha ng tinapay, at ng isang bangang balat ng tubig, at ibinigay kay Agar, na ipinatong sa kanyang balikat. At ang bata at siya ay pinapagpaalam, at siya'y nagpaalam at naggala sa ilang ng Beerseba. At naubos ang tubig sa bangang balat, at kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mabababang punong kahoy. At yumaon, at naupo sa tapat niya, na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, "Huwag kong makita ang kamatayan ng bata." At naupo sa tapat, at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit. At sa kanya'y sinabi, "Naano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki." At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig, at naparoon, at pinuno ng tubig ang bangang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata, at siya'y lumaki, at tumahan sa ilang, at naging mamamana. At nanahan siya sa ilang ng paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon, na si Abimelech at si Pikol na kapitan ng kanyang hukbo, ay nagsalita kay Abraham, na nagsasabi, "Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga'y ipanumpa mo sa akin dito, alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin, kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin, at sa lupaing iyong pinakipamayanan." At sinabi ni Abraham, "Susumpa ako." At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech, dahil sa isang balon ng tubig,
na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelek. At sinabi ni Abimelek, "Aywan kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin, at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon." At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka, at ibinigay kay Abimelek, at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelek kay Abraham, "Anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod?" At kanyang sinabi, "Itong 7 korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay, upang sa akin ay maging patotoo na hinukay ko ang balong ito." Kaya tinawag niya ang dakong yaong Beerseba, sapagkat doon sila kapwa nanumpa. Sa gayoy gumawa sila ng isang tipan sa Beerseba, at nagtindig si Abimelek at si Pikol na kapitan ng kaniyang hukbo, at nagsipagbalik sa lupain ng mga Filisteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beerseba, at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.